Good morning, a blessed church. Isa na naman pong pinagpalang umaga o mapagpalang umaga sa ating lahat. Natanahan po tayo sa isang pagkakataon ng pag-aawit ng papuri sa Panginoon. And as we begin our service today, may we meditate on God's Word. Samahan niyo po ako na buksan po yung ating mga Bible sa Psalm 104. And medyo mahaba po ito, so bear with me po. O Lord my God, you are very great. Ito po yung title ng song. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty, covering yourself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent. He lays the beams of his chambers on the waters. He makes the clouds his chariot. He rides on the wings of the wind. He makes his messengers winds, his ministers a flaming fire. He set the earth on its foundations, so that it should never be moved. He covered it with deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At your rebuke they fled. At the sound of your thunder they took flight. The mountains rose, the valley sank down to the place that you appointed for them. You set a boundary that they may not pass, so that they might not again cover the earth. You make springs gush in the valleys, the flow between the hills. They give drink to every beast of the field. The wild donkeys quench their thirst. Beside them the birds of the heavens dwell. They sing among the branches. From your lofty abode, you water the mountains. The earth is satisfied with the fruit of your work. You cause the grass to grow for the livestock and the plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth, and wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. The trees of the Lord are watered abundantly, the cedars of Lebanon that he planted. In them the birds build their nests. Their stork has her home in their fir trees. The high mountains are for the wild goats. The rocks are refuge for the rock badgers. He made the moon to mark the seasons. The sun knows its time for setting. You make darkness and it is night, when all beasts of the forest creep about. The young lions roar for their prey, seeking for their food from God. When the sun rises, they steal away and lie down in their dens. Man goes out to his work and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are your works. In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. Here is the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things both small and great. There go the ships, and Leviathan, which you formed to play in it. These all look to you, to give them their food in due season. When you give it to them, they gathered it up. When you open your hand, they are filled with good things. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works, who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. May my meditation be pleasing to him, for I rejoice in the Lord. Let sinners be consumed from the earth, and let the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. Kaya ako po binasa yung buong Psalm 104 para makita po natin gaano ka-grandeur o gaano ka-amazing o gaano ka-great ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Nung binabasa ko po ito to meditate para po dun sa pag-aawitan po natin yun, na-realize ko po na hindi sasapat yung isang verse doon. Kailangan makita natin ng buo for us to really appreciate the greatness of our God. And isa po itong magandang reminder po sa bawat isa po sa atin na sumasabak sa hamon ng buhay everyday that there is God, our God who saved us. The God who is not far from us. The God who reached down on us. And this is the same God na nag-aalaga sa atin everyday. Kung paanong inayos ng Diyos ang mundong ito, kung paanong umiikot ang mundong ito, at paano gumagalaw lahat ng bagay, even the little things in this world, He is in control and He is worthy to be praised. And samahan niyo po ako sa isang panalangin bago po tayo magsimula. Lord, thank you. Thank you for reminding us of how great you are, of how great our God is. You, the one who saved us, the one who called us to be His. Thank you, O God,
For this is an encouragement for us, that we know that in all things you are in control. That in everything, Panginoon, aming pinagdadaanan, nandun ka at kasama ka namin. May we see your hand in everything, Lord, and may we praise your name always. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ito po'y aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Deserves all the glory and all our praise. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no Muli po, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For the last time po, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and dark
You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Walang sino man ang maihahambing sa'yo. Pagkat ikaw ay dakila, O Diyos. Ikaw ay kapuri-puri, O God. At ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, ng lahat ng aming pagmamahal, lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming mga papuri, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Sa iyong pagmamahal, O God, na walang kapares, Lord. Sa iyong kapatawaran, Panginoon, na hindi namin deserve, O God. Marami pong salamat sa iyong habag, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa iyo at tanging sa iyo lamang, Panginoon. Ang buhay namin ay sa iyo, O God. Ang kinig mo ang lahat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng mga ito, Lord. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Purihin ang pangalan mo, O Diyos. Ito po ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love. Magandang araw po, A Blessed Church. Sa pagkakataong ito, kunin niyo na po yung inyong mga Bibles at pagsaluhan po natin ngayon ang nakalaan na salita para sa atin. Pakainin po natin ang ating mga kaluluwa at ang ating menu po ay
lagak sa Book of Colossians. Ito po ay sa mga taga-Colosas, unang kapitulo, chapter 1, verses 1 to 2. Colossians 1, 1 to 2. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapangyarihang mula sa Diyos na ating Ama. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita at sama-sama po tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ito po'y magandang umaga. Ito po, Panginoon Lord, ay umaga, Panginoon, na inilalaan namin sa iyo. In fact, Lord, we would like to devote our entire day, Lord, because this is your day. Ito po, Panginoon, ay inyong araw. At ayaw po namin itong ipaagaw sa kung sino man. Sa pagkakataong ito, Panginoon, sakupin niyo po ang aming puso't isipan at bigyan niyo po kami ng pagnanais. Pagnanais, Lord God, na gawin ng mga bagay na nakalulugod sa inyo. At sa pagkakataong ito rin, Panginoon, hinihintay po namin ang inyong pangungusap. Hinihintay po namin ang inyong paggabay. Binubuksan po namin ang aming puso't isipan sa tulong ng banal na Espiritu na matamnan ng iyong salita, Panginoon. Turuan niyo po kami, hindi po namin alam ang maraming bagay. Turuan po ninyo kami, Panginoon, dahil kailangan po namin ng inyong pag-alalay at paggabay. Kausapin niyo po kami, Panginoon, dahil ang inyong salita ang pinakamahalaga sa lahat ng aming mga tinatangkilik. Kausapin niyo po kami, Panginoon, dahil nasa sa inyo lamang po ang aming pag-asa. Kausapin niyo po kami, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong kagandahang loob, Panginoon. Makasumpong nawa kami, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, mula sa iyo, na muling makakapagpabuhay, Lord, ng aming mga commitment, muling makakapagbuhay, Panginoon, ng aming Espiritu, Lord God, na ikaw ay patuloy sambahin, patuloy na paglagakan ng pananalig, at patuloy na paglingkuran sa aming mga buhay. We thank you, Lord God, for this new set of studies, Lord, na ipagkakaloob mo sa amin. Bisitahin niyo po ang bawat pamilya, ang bawat miyembro, ang bawat tahanan. At mangusap ka po sa bawat isa. Maitanghalang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Dahil sa iyo lamang po na karapat-dapat, ikaw lamang po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kakatapos lang po natin ng isang sermon series at ngayong araw na ito, we will begin a new one. Magsisimula po tayo ng panibagong series, and this sermon series is entitled Christ Alone, a Study of Colossians. At ito po ang ating pag-uusapan ay part 1 ng sermon series na ito. Ang buwan po ng Oktubre ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Kasi po tuwing Oktubre, sineselebrate po natin, ipinapagdiwang po natin yung tinatawag nating Reformation Month. At naniniwala ako na napakahalagang aspeto ito ng ating pagsasama bilang isang iglesia sa Blessed Church. Ito po ay inilagay ng Panginoon sa atin bilang isang simbahan sa Blessed Church, bilang mga magkakapatid sa Blessed Church, upang ipagdiwang at magsilbing paalaala sa atin ng kanyang kagandahang loob. So, ano nga po ba yung Reformation Month? I believe for many of you, ito po ay fresh pa. Dahil noong nakaraang Oktubre, noong nakaraang taon, Oktubre ng nakaraang taon, tinalakay po natin detalyado yung tinatawag nating Biblical Doctrines of Grace. O sa ibang tawag, we call this the 5 solas of Reformation. 504 na taong 504 na taon na po ang nakakalipas ng ang isang German monk na si Martin Luther ay nagpasimula ng isang protesta na lumaganap sa buong daigdig. It became a world change movement. Okay?
And ito po yung pagkakataon kung kailan ipinako ni Martin Luther yung kanyang proposals for debate sa pintuan po ng Wittenberg Church. Yes, ito pong 95 theses na atin pong natalakay noong nakaraang taon ay kanyang imbitasyon. Imbitasyon po ito ni Luther para talakayin ang mahahalagang bagay na noon po ay nangingibabaw. Mga practices na nangingibabaw po sa church. At ang kanyang imbitasyon po ay para sa mga scholars ng kanyang kapanahunan, mga estudyante at mga professor sa seminary. And for that reason, it was written in Latin, hindi po sa native language o native dialect ng mga nasasakupan niya doon. At isa po sa mga aklat sa Biblia na nag-inspire kay Luther para matutunan, para maunawaan po itong tinatawag nating doctrines of grace, ay walang iba po kundi yung Book of Romans, no? Aklat ng mga taga-Roma na sinulat po ni Pablo. Pero bagamat ito po ay naging malaking ambag sa kanyang mga paniniwala, marami pong nabasag na paniniwala sa isipan ni Martin Luther, lalong-lalo po sa aspeto ng kaligtasan at pananampalataya sa Panginoon. Okay? Meron pa pong isang sikat na libro sa Bible na nagkaroon ng malaking tulong sa kanyang pag-unawa, bagamat hindi ito kasing sikat ng Book of Romans. Okay? Pero ito po'y napakahalaga sa development po ng tinatawag nating Reformation. At ito po ay walang iba kundi ang Book of Colossians. Ito po ay sinulat din ni Pablo. Ito po ay liham ni Pablo sa mga taga-Colosas. And this Book of Colossians contain the clearest, deepest, and fullest dissertation on the topic of Christ's divinity. Sa pamamagitan po ng liham ni Pablo sa mga taga-Colosas, na ipaliwanag po sa pamamagitan ng aklat na ito ng buong ganap, no? Ng buong lalim, ng buong linaw at buong buo, no? Yung mga argumento na nilatag ni Pablo patungkol sa kasarinlan ni Jesus bilang isang Diyos, ang kanyang kasapatan, yung kanyang sufficiency, yung kanyang kataasan, yung kanyang supremacy over all creation, over salvation, and all aspects of the Christian life. At sa pagdiriwang po natin ng Reformation Month, mga kapatid, sama-sama po tayong maglalakbay sa libro na isinulat ni Pablo para sa mga taga-Colossians. At sa sermon series na ito na ating tatalakayin po, hindi po katulad nung mga nakaraang taon na dinidiscuss po natin ang 5 solas ng isa-isa sa bawat linggo. This year, we will devote our studies on one of the 5 solas. Isa lamang po ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong taon at walang iba po kundi yung tinatawag nating Solus Christus, na ang ibig sabihin po ay Christ alone. Christ alone. And this first sermon, first installment po sa ating sermon series is particularly entitled The Case for Christ. The Case for Christ. So pag-usapan po muna natin itong Colossus o itong Colossae. Let's talk about this city, the city of Colossae. The city of Colossae is a small Greek town. Ito po ay bayan ng mga Griego in the Roman province of Asia Minor. At ang modern day version po ng Colossae ay Turkey. Okay? So sana po dumating ang pagkakataon na tayo makarating dyan sa Turkey, ano, kung loloobin ng Panginoon. Sa pagkakaalam ko po, hindi kagaya po ng mga mga bayang malapit po sa Colossae. Ang Colossae, sa pagkakaalam ko po, ay hindi pa po na-excavate. Hindi pa po talaga ito nahuhukay at talagang napag-aaralan po ng malaliman ng ating mga archaeologies. Okay? Ito pong bayan na ito ng Colossae ay malapit po sa Laodicea. Okay? Naalala niyo po yung 7 churches sa Revelation, yung Laodicea, kung saan nabanggit na ilarawan sila bilang lukewarm church, di po ba? Malapit lang po doon ang Colossae. Okay?
Laodicea po at that time is the center of business and Greco-Roman politics. Malapit din po ang Colossae sa Hierapolis. Yung Hierapolis naman po ay kilala sa mga luxuries like pleasures and relaxations. Okay? Nandiyan din po yung cold springs na nabanggit din po doon sa sa Church of Laodicea in Revelations. So para po yung Las Vegas nung kanilang kapanahunan. Bukod po sa Laodicea, sa Hierapolis, malapit din po ito sa bayan ng Ephesus. At ng Ephesus po, it is the capital city of the Asia Minor. Ang Colossae po ay isang maliit na bayan lamang, isang maliit na bayan na minsan pong namayagpag. Ito po ay naging prosperous, ito po ay naging mayamang bayan, bagamat ito ay maliit. Kaya lang po, unti-unti pong bumagsak ang kanilang ekonomiya ang pangunahing kalsada po, yung main road na patahak sa kanila o patuon sa kanila ay nailipat. It was rerouted to the Ephesus. Kaya nakinabang po ng maigi po ang bayan ng Ephesus at unti-unti pong bumagsak ang ekonomiya ng Colossae. Napakahalaga po ng daan, hindi po ba? Sa ating kapanahunan, nakikita rin po natin ang epekto nito. Yung mga bayan na dinadayo sa Pilipinas ay karaniwang may mga magagandang daan, hindi po ba? Ganon din po ang nangyari sa Colossae. So they lost that main road, it was rerouted to Ephesus. So namayagpag ang Ephesus habang unti-unti na nagkaroon ng decline ang prosperity ng Colossae. Pero sa kabila po nito, nanatili po na significant o mahalaga ang bayan ng Colossae. Ganito po siya kahalaga. Ang totoo po niyan, si Apostol Pablo po, sa kanyang missionary journey, sa kanyang paglalakbay bilang isang misyonero, ay nakarating po doon sa mga kalapit bayan ng Colossae. Nakarating po siya sa Ephesus, nakarating po siya sa Hierapolis, nakatapak po siya sa Laodicea, at sa lahat po ng mga kilalang syudad doon sa Asia Minor, pero hindi po siya nakatapak o nakadalaw man lang sa bayan ng Colossae. Okay? So hindi po siya nakabisita, he's not familiar with the town. He's not familiar with that city. Pero sa kabila po nito, may malalim na pagkakakilala at pagkaunawa po si Pablo sa kung sino ang mga kung ano at sino itong mga Christians sa Colossae. Okay? Although he never visited the town. Sa kabila ng katotohanan na hindi siya nakapunta doon. Okay? Nakarating po sa kanya yung sikat na pag-uugali patungkol sa Colossae. Kumakalat po ang umaalingaw-ngaw po ang katapatan ng mga taga-Colosas, mga Kristiyanong taga-Colosas sa Christian communities sa iba't ibang dako ng daigdig. At ito po ay nakarating sa pansin ni Pablo. Kaya nga po dito po sa kanyang liham, sinimulan po ni Pablo yung kanyang liham sa isang napakagandang description. He refers to them as saints and faithful brothers. So ang tawag niya sa kanila ay mga santo, okay? Saints and faithful brothers. Pag sinabi pong saints, we are not talking about the saints of the Roman Catholic religion, no? Hindi po yung mga patrons ang tinutukoy natin, ha? Ang ibig pong sabihin ng saints ay the set apart ones or the holy. Okay? Isabihin, ito yung mga ibinukod. It pertains to Christians. Every Christian church is set apart. And that's why, if you claim to be a Christian, you are also a saint. Hindi ka kailangang itanghal o i-venerate ng Roman Catholic Church para ituring na saint. By the very sense of the word, yung saints po ang ibig sabihin ay sacred. Ikaw ay binukod ng Diyos sa mundo. Okay? That's why you are expected to live out a different life. Okay? You are expected to live out a life that is not worldly. A life that is directed to pleasing the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng saints. At bukod po dun sa katawagan na yon, Paul calls this Colossian church as faithful brothers. O wag magtampo ang mga kababaihan, ha. Hindi lang naman mga lalaki diyan ang tinutukoy, no. It talks about the brethren as a whole. So brothers and sisters po yan. Kaya ibang mga translations, yun na rin po ang ginagamit. Now, alamin po natin
kung ano ang itsura o anong uri ng mga mamamayan ang nakatira sa Colossae. Kasi ito po yung mahalaga sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Now, Colossae was generally pagan, with its citizens involved in occultism practices and Oriental mysticism. Okay? So, isa po yan sa mga dapat nating isaalang-alang. Yung mga taga-Colosas po, mga mamamayan sa Colosas, karamihan po sa kanila ay mga Griego, mga Gentile pagans. Kapag sinabi pong pagans, pag sinabi mo ng Gentile, mga non-Jewish, okay? Ng mga nakatira sa Colossians, sa Colossae, mga Greeks. And at the same time, sila po yung mga pagano. Yung mga pagans po, ito po yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang uri ng Diyos. Okay? At hindi lang po yun, they are also pagans who practice occultism. Naniniwala po sila sa mga kulam-kulam, and they practice that na parang normal way of living. Naniniwala po sila sa mga mysticism. So para po sila mga ghostbusters. Lagi sila naghahanap ng mga kababalaghan. Okay? Yun po ang kanilang way of life doon sa Colossae. Okay? And at the same time, it is the home to a large, thriving Jewish community who keeps their observance of the Mosaic ritual laws. Okay? So, bukod dun sa mga Gentile pagans na nakatira sa Colossae, doon din po nananahan ang isang malaking porsyento po ng Jewish community, mga Hudyo, pero hindi lang basta mga Hudyo. Mga Hudyo po na devoted, okay? Mga deboto sa kanilang pagpapractice, sa kanilang participation, involvement, or observance doon sa tinatawag nating Mosaic ritual laws. Mga kautusan ni Moises. Okay? So, ito po yung mga Hudyo na magpahanggang ngayon, doon po sa panahon ni Pablo, nang sinulat niya ang Colosas, ay nagpapahalaga doon sa circumcision. Naniniwala pa rin sila na ang pagtutuli ay mahalaga at kinakailangan. It is a requirement para mapabilang ka sa kawan ng Diyos. Alam po natin na yun po ang naging kalakaran po sa Old Testament concept po ng membership when it comes to membership sa covenant community na tinatawag, no? So sila sa kabila ng katotohanan na si Jesus ay namatay na at nabuhay na, natapos na ni Jesus yung kanyang trabaho ng pagliligtas sa krus. Sa kabila noon, nanatili pa rin ang pag-asa nila o ang kanilang pananahan doon sa turo ng circumcision at marami pang iba because they are devoted to the law of Moses. Okay? Now, around 60 years BC, meron na pong estimated na 10 to 12,000 Jews na naninirahan po sa Colossae. Bukod pa po ito doon sa mga deboto ng Mosaic laws. Okay? Bukod pa po ito sa mga deboto ng mga kautusan ni Moses. Okay? So ano pong makikita natin sa citizenship construction doon sa Colossae? Masasabi po natin na sila po ay diverse. So iba't iba pong uri ng tao at relihiyon ang naroroon. Okay? At dito po nagmula ang problema na gustong tugunan ni Pablo sa kanyang liham sa mga Christians sa Colossae. Okay? Ito po ang punot dulo ng problema na gusto niyang i-address sa kanyang letters to the Colossians. So let's talk about that problem. Okay? Let's talk about that crisis. Nakapanood na po ba kayo ng isang pelikula o di kaya isang TV series sa Netflix, for example, kung saan yung bida ay pinagtulungan ng iba't ibang mga kaaway. Yung mga kaaway niya ay nagsanib puwersa para siya ay atakihin mag-isa, no? Siyempre tayo sa Pilipinas, meron tayong FPJ, di po ba? Yan, luma na naman yung reference ko. Nung nakaraan, Joaquin Bordado, no? Ngayon, FPJ. Pasensya na po sa mga millennials. Okay? Bakit may naiisip? But anyway, sige, modern na. Si John Wick, di po ba? Kung napanood nyo na po yung pelikula ni John Wick. Okay? By the way, mga bata, yun po ay violent movie. So, hindi po ito talagang ina-advise na panoorin ng mga bata kung kayo ay nakikinig.
No? Hindi ko ito pinopromote, pero just to set the illustration na si John Wick po ay pinagtulungan ng iba't ibang mga kalaban sa industriya ng pagpatay ng ibang tao. Mga hitman ito na nagsanib puwersa para siya ay sugurin. So siguro mapipicture natin yung kalagayan ng Colossus, yung kalagayan ng Christian Church sa Colossae, okay? Ng Colossian Church sa ganong kaparaanan, kung saan yung mga samut-saring practices at katuruan ay nag-a-attempt o nagbabanta na pumasok sa loob ng Christian Church. Okay? Ganun po ang karanasan ng Colossian Church. Okay? So, naglilingkod sila sa Diyos, nasa gitna sila ng kanilang paglilingkod sa Diyos, at napaliligiran sila ng mga kapitbahay na kung hindi Gentile pagan, ay hindi mga Gentile pagan na naniniwala sa mga pagan philosophies, naniniwala sa mga occult practices, mga traditional at mga traditional na mysticismo sa kanilang buhay, no? Kung hindi mga Gentile pagan, sila naman po ay nakikipag-deal dun sa mga Hudyo na stricto at deboto na nagpa-practice ng Mosaic laws. Na karaniwan po dun sa mga Mosaic ritual laws, karamihan po sa mga iniutos ni Moses, particularly yung mga ritual laws, ay hindi na po applicable sa mga Kristiyanong tinubos ni Kristo. Katulad po ng circumcision. Okay? Hindi tayo nagiging Kristiyano dahil tayo ay nagpapatuli, hindi po ba? Pero yung may mga Hudyo during this time that still practices that and still believes. Okay? At maging yung mga hindi Kristiyano, they attempt to put this teaching, no? They attempt to drive this teaching inside the church. So yung tiwala ng tao doon sa kakumpletuhan ng ginawa ni Kristo ay nanganganib dahil po sa mga maling katuruan na ito. So, ano pong nangyari? Dahil po sila'y napapaligiran ng dalawang uri ng mga mamamayan, mga Gentile pagans at mga Jewish community na very devoted sa Mosaic laws na hindi na relevant sa kanilang Christian faith. Kapag yun po ay nagsanib puwersa, mabubuo po ang isang napakadelikado, napakamapangwasak na katuruan na naging banta po sa simbahan sa Colossae. Ito po ay naging malaking problema at naging malaking banta sa paglago, sa pag-inog po ng Colossian Church. And for this reason, kinailangang sumulat ni Pablo sa kanila at ituwid itong tinatawag nating heresy. Pag sinabi po nating heresy, mga kapatid, ito po yung mga katuruan, okay? Ito po yung mga katuruan na tumataliwas sa mga itinuturo ang katuruan at practices ng Biblia. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng heresy or heretical beliefs, mga kapatid. So, nag-combine itong iba't ibang uri ng paninampalataya, no? At pilit na nagnanais pumasok, pilit na niyayanig ang gate ng iglesia. Okay? Dahil meron din pong mga members ng church ang maaaring na-impluwensyahan at nagnanais na ituro ito sa mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. At napakadelikado po nitong katuruan ito. Why? Because it strikes the very foundation of the Christian faith. Ito po ay direktang umaatake sa pinakapundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Okay? Sino po ba ang pundasyon ng ating pagiging Kristiyano? Si Kristo. Yes. These beliefs na kinakaharap po ng Colossian Church ay umaatake sa persona ni Kristo. It attacks the very person and the work of Jesus Christ. Ang tawag po ng mga theologians dito ay the Colossian heresy. The Colossian heresy. Okay? And Colossian heresy teaches that Jesus is not divine. He is just a man and therefore not God. So ang tinuturo po ng Colossian heresy na kinakaharap po ng mga Christian church sa Colossus ay walang iba kundi yung katuruan, no? Na si Jesus ay hindi Diyos. Siya ay isang tao lamang at hindi Diyos. Bakit po ito delikado, mga kapatid? Alam natin na ito pong katuruan nito ay namamayagpag pa rin maging sa Pilipinas at maging sa ibang dako ng daigdig. Napakarami pa ring relihiyon, mga samahan, mga religious groups na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang
at hindi Diyos. Now, bakit po ito dangerous? At bakit po ito malaking bagay sa Christian Church? Bakit po ito malaking pag-atake sa ating pananampalataya? Kasi po, kung si Jesus po ay hindi Diyos, ibig sabihin nito, wala siyang authority, wala siyang kapangyarihan. Okay? At ang ibig sabihin nito, kung si Jesus ay hindi Diyos, wala rin po siyang kapangyarihan o kakayahan na tuparin yung kanyang mga ipinangako sa atin. At kung si Kristo po ay hindi Diyos, wala rin po siyang abilidad o kakayahan na magpagaling. Wala po siyang kakayahan na mamagitan. Wala po siyang kakayahan na protektahan tayo o ipagsanggalang tayo sa mga kaaway. No? Wala siyang kakayahan na magligtas. Yun po ang implication nito kapag tinuring natin si Jesus na tao lamang. Kapag tumaliwas tayo sa turo ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Na siya ay kumpletong Diyos, kumpleto at ganap na Diyos. No? At kung siya po ay hindi Diyos, ang ibig sabihin nun, wala po siyang puwang sa ating mga pagsamba. Hindi siya karapat-dapat sa ating mga worship. Hindi siya karapat-dapat na awitan, na sambahin, na luhuran, at itanghal sa ating iglesia. Yun pong implication ng turo na ito na namamayagpag sa Colossae, mga kapatid. Kaya lang, ang nakakapagtaka, itong mga taga-Colossae na naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao lamang, ay nagpa-practice po ng angel worship. Sinasamba po nila ang mga anghel because of course, for them, walang question na ang mga anghel ay galing sa langit. These are heavenly beings. And for them, angels deserve worship. Okay? So, anong ibig sabihin? These citizens of Colossae would rather worship angels than worship Christ. So nakikita po natin kung gaano kabigat ito, no? Kung gaano kabigat itong maling katuruan nito at kung bakit kinakailangan na tumindig si Pablo at ipagsanggalang ang pananampalataya natin kay Jesus. Bagamat wala pong makapag-identify kung ano talaga yung nickname o tawag talaga dito sa Colossian heresy, sa maling turo na ito, no? Ito po ay naging malaking ambag o nagkaroon po ng malaking impluwensya sa isang grupo ng kapanahunan po ng ating mga early church, ng mga apostles, na kung tawagin po ay mga Gnostics o yung Gnosticism. Yung Gnosticism, nanggaling po ito sa salitang gnosis or knowledge. Itong grupo po ng Gnostics, they claim to have access doon sa mga hidden truths, sa mga hidden messages, hidden teachings. So, anong ibig sabihin nila sa mga hidden teachings? Mga turo po na hindi po makikita sa Biblia. Yun po ang kanilang pinananahanan. Yun po ang kanilang niyayakap at pinaniniwalaan at ipinapamuhay. At malaking contribution po ng Colossian heresy doon sa tinatawag nating Gnosticism. Naging problema rin po yun ng simbahan. Kaya nga po, si Apostle John po ay kinailangan ding sumulat para naman kalabanin ang maling turo ng mga Gnostics. Now, tingnan po natin ulit, ano pong tumatakbo sa isip ng mga mamamayan sa Colosas? Yung mga hindi Kristiyano, no? Ano tumatakbo sa isip nila? Para sa kanila, ganito po ang lalabas. Kung hindi sapat si Kristo na itinuturo ng mga Kristiyanong yan, ibig sabihin, kailangan pa nating maghanap ng iba. Hindi pa kumpleto yung ating mga practices. Hindi pa kumpleto yung object ng worship. So, kailangan nating maghanap ng iba pang object of worship. Why? Because Jesus is not enough. So, our religion is not enough. So, we have to add something else. Okay? Kaya para masiguro na tayo'y ligtas, para masiguro na tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos, buhayin natin ang turo ng pagtutuli. Okay? Siguruhin natin na tayong lahat ay nasi-circumcise. Kasi it worked for the Jews. Ito po ay tinuro ni Moses. Ito po ay naging matibay na kaparaanan para masiguro na ikaw ay tinitingnan ni Yahweh bilang kabahagi ng kanyang kawan. Kaya required tayo. Kayong mga Christian church, dapat nire-require nyo yung inyong mga members na magpa-circumcised. Because it's a sign of having covenant with Yahweh. So, ganun ang kanilang nasa isip.
instead of just trusting what Jesus Christ has done, they begin to trust the practice of circumcision para matiyak, para masiguro ang kanilang kaligtasan, mga kapatid. So that's one aspect of it. At para mas kompleto pa in their thinking, no, dagdagan din natin ng mga mystical arts. No? Kapag tayo ay nagsumasamba, mag-imbita tayo ng mga prostitutes na sasayaw doon sa loob ng altar. Mag-practice tayo ng mga pangkukulam, mag-practice tayo ng mga kababalaghan, no? Para maging kumpleto, mas maging exciting ang ating worship. At naniniwala sila na yung mysticism, occultism, yung mga superstitions ay compatible sa kanilang pananampalataya. At kapag lahat ng yon pinag-combine, ano pong resulta? Disaster. Kapahamakan po ang resulta ng ganong klaseng turo. And this is also called, bukod sa Colossian heresy, ito pong aspeto ng pagsasanib puwersa ng mga katuruan, yung paghahalo-halo ng iba't ibang katuruan, ang tawag din po rito ay syncretism. Okay? Syncretism. The combining of elements from different philosophies and practices. So, kaunting Judaism, di ba? Kaunting Christianity, kaunting mystic arts, kaunting Oriental superstition, kaunting pagan worship, kaunting hedonist lifestyle, haluing mabuti, pakuluan, no? At ang resulta, lason. So, ganun po ang nangyari. Ito po yung katuruan na kinahaharap ng Christian Church sa Colossae. So ano pong makikita natin dito, kapatid? You see, when people don't see Christ for who He is, when people don't recognize Jesus' sufficiency in all aspects of the Christian life, they start adding things. At ito po'y hindi iba sa ating kapanahunan. Kapag hindi natin nakita si Kristo na sapat na, kapag hindi natin kinilala ang kataasan, kasapatan ni Kristo sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang resulta po maghahanap tayo ng ipapandagdag. And in our case, sa ating modern culture, modern era, some people will add their good works para makasiguro hindi pa sapat si Kristo eh. Una nanampalataya naman ako kay Kristo, pero baka kulang, para sure, sama ko na rin si Mary. Para sure, sambahin ko na rin si Apostle Paul. Para sure, sambahin ko na rin si Apostle Peter. Para sure, magdagdag pa ako ng mga patron saints. Baka naman hindi pa sapat ang ginawang kamatayan ni Kristo sa krus. Baka hindi pa sapat ang kanyang dugo. Baka kailangan ko pa ng indulgence. Baka kailangan ko pang magpakahirap. Baka kailangan ko pang hintayin yung buwan ng Abril para makapagpenitensya at mabawasan ang aking kasalanan. Baka kailangan ko pang lumakad ng paluhod mula gate ng simbahan hanggang altar para masiguro ang aking kapatawaran at kabanalan. No? Ito po ang kinalalabasan kapag hindi po buo ang ating pananalig sa kasapatan at kakompletuhan ng ginawa ni Kristo. If we don't trust Jesus enough, then we will look for something else to add on what He has already done. Naintindihan po natin, mga kapatid, kung gaano katindi itong bagay na ito. At ito po ang krisis na nagbabantang pumasok sa loob ng Colossian Church. At ito rin po ang krisis na maaaring dumating ang pagkakataon magbantang magwasak sa gate ng A Blessed Church. Ito po ang katuruan na maaaring magbantang pumasok sa ating kawan para sirain ang napakagandang katuruan patungkol sa sufficiency at supremacy ni Jesus. This is a dangerous belief system attacking the very person that makes us Christians. And who is that person? Christ. The attack against Christ, any teaching that attacks Christ, is an attack against the church. Yan po ang ating tatandaan, mga kapatid. At nung mga tagpong ito, na sumulat si Pablo, lumalabas po na ang persona ni Kristo ay nailagay sa
sa paglilitis. At sa ganito pong sitwasyon, siniguro po ni Pablo na hindi siya padadaig. Kaya ginawa po ni Pablo, siya po ay naglatag ng mga malalakas na argumento patungkol sa kataasan, sa supremacy, at kasapatan, sufficiency ng ating tagapagligtas na si Jesus. Now let's talk about that in detail. Let's talk about, we were done talking about the city of Colossae, the crisis that the Colossians church faced. Okay? Now let's talk about the object of the attack during that time, the Christ. This is also the object of our worship. Okay? And the very reason why we are Christians, none other than the Christ. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong sabihin at unahan na kayo ng isang napakahalagang katotohanan. Any belief system or cult or denomination, whatever we call them, any philosophy that denies the divinity of our Lord Jesus Christ is heretical, in total error, and in need of repentance. Ibig sabihin, kapatid, lahat ng pananalig, paniniwala, okay? Lahat ng relihiyon, kulto, denominasyon, okay? Kung ano man ang tawag natin sa kanila, filosofiya na itinatanggi, nire-reject ang pagiging Diyos ni Jesucristo ay maling katuruan. Ito po ay heretical. Ito po ay maling-mali at kinakailangan po ng repentance. Kinakailangan pong ihingi ng tawad. Okay? Now, ito po ang dahilan. Ito po ang purpose ng ating unang sermon under this series on Solus Christus. Pinagsasanggalang po natin ang ating pananampalataya and we make a defense for what we believe about Jesus. Okay? Tayo po ay naglalatag din po ng argumento patungkol sa kanyang supremacy, sa kanyang kataasan, okay? At sa kanyang kasapatan, sa matapang, maagap, at mapagmahal na kaparaanan. Naninindigan po tayo kasama ni Apostol Pablo ng kanyang sabihin sa 2 Corinthians 10:5. Ang sabi po ni Pablo, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, wawasakin namin, winawasak namin lahat ng argumento na walang batayan, mga senseless argument patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo. At ang nais namin ay masakop, masaklaw ang lahat ng kaisipan tungo sa pagsunod kay Kristo. Ito po ang nais ni Pablo. At bilang mga Kristiyano po sa modernong panahon, ito rin po ang nais ng Panginoon na ating panindigan bilang mga Kristiyano. Tayo pong mga Christians, we are called Trinitarians. We believe in one God in three distinct persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Naniniwala po tayo na itong inihayag ng Panginoon, ng Diyos, sa kanyang salita patungkol sa kanyang sarili. At ito pong kaalaman na ito, kasama po rito yung kapahayagan ng Diyos patungkol kay Kristo bilang co-creator and co-equal. So, ibig sabihin po, Jesus Christ is not only a man. He's not only fully man, He's not only truly man, but He is also fully God. He is also truly God, co-creator and co-equal with the first and third person of the Trinity. At ito po ay masasalamin sa maraming talata sa Biblia. Unahin po natin yung John 1 verse 1. Ito po ang sabi. In the beginning was the Word. This is Jesus, the Word, the Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? This affirms, John 1 verse 1 affirms that Jesus Christ is already there. Okay? When God created the world, nang lalangin ang daigdig, He was there. Not only as a spectator, but as a co-creator and co-equal. And also, sa John 1:14, ang sabi po sa atin, this word, this logos, this word pertaining to Jesus Christ, ang sabi po, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory,
glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So this affirms na si Jesus ay hindi lamang tao katulad natin, mga kapatid. He is also divine. Colossians 2:9. Ang sabi, for in Him, for in Christ. In context po, ang tinutukoy po dyan ay si Kristo. Sabi, for in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. Hindi po sinabi dito na in Christ, 50% of deity o 50% ng pagka-Diyos ay nananahan sa kanyang katawan. Hindi po. We see here in Colossians 2:9, the fullness of deity dwells in Him, dwells in His body. So He's fully God. That's what the Bible, that's what the Scripture teaches. And that's what the Blessed Church also teaches. So dito po sa liham na ginawa ni Pablo sa mga taga-Kolosas, okay, ang kanyang nais po ay ipagsanggalang ang pagka-Diyos ni Kristo, ang kapangyarihan ni Kristo, ang kasapatan ni Kristo, ang kataasan ni Kristo sa ating mga Kristiyanong pamumuhay, sa ating kaligtasan. At siya po ay naglatag ng mga solidong argumento. And this is not only an argument, but also an encouragement to the Christian church. It is an encouragement to the faithful but endangered Colossians. And by extension, ito po ay nakabatay sa dalawang napakahalagang pundasyon. Una po, ang tinutukoy po ni Pablo sa kanyang liham, sa mga naunang talata, ay ang the believer's authority in Christ. Okay? Ang kapangyarihang sumasaklaw sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. At pangalawa, we will talk about the believer's fellowship in Christ. Okay? Now let's talk about the first, the believer's authority in Christ. Kung babalikan po natin, sinimulan po ni Pablo ang kanyang liham sa isang tradisyonal na pagbati. Okay? During their time, this is the traditional salutation. Ito po ay naglalaman ng pangalan ng sumulat, pangalan ng author, walang iba kundi si Paul. Sabi niya, Paul, and then he describes himself as an apostle of Christ, and Timothy, our brother. Okay? Paul, an apostle of Christ, and Timothy, our brother. Sa Tagalog po, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. That's what we see in the salutation. At ito lamang po ang kailangan nating malaman higit sa lahat, no? Na si Pablo po, unang-una, balikan po natin yung katotohanan na si Pablo ay hindi nakatapak sa Colossians. Okay? O sa Colossae. He never had the chance to visit the place. So, ibig sabihin po, hindi po siya ang founder ng Colossae. Hindi po siya ang nag-pioneer. Hindi po siya ang church planter ng Colossae. Okay? May mga nagsasabi po na ang founder po ng church in Colossae ay si Epaphras, na kaibigan po ni Pablo. Pero hindi po mismo si Pablo. So, he's not the pioneering pastor of the Colossian church. So that's one thing na kailangan nating maintindihan. Okay? Wala siyang kilalang personal sa mga taga-Colosas maliban po sa dalawang tao. Sino po 'yon? Si Epaphras, na malamang po naligtas sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo nung siya ay nasa Epeso. At si Philemon, kilala niyo po si Philemon? Si Pablo po ay sumulat kay Philemon. Kung di ako nagkakamali, isa po yun sa mga maliit na liham ni Pablo na makikita sa New Testament. Book of Philemon, letter to Philemon. Si Philemon po ay isang slave owner. During their time po, uso po yung pagkakaroon ng mga alipin. No? They were treated as property. So, ito po yung mas malalim na konsepto ng pagiging employee sa kapanahunan nila. Ang pangalan po ng alipin ni Philemon ay si Onesimus. Si Onesimus po ay may ginawang hindi maganda sa kanyang amo at naglayas. At siya po ay na-meet ni Pablo sa Ephesus at nagsisisi po itong si Onesimus
at gusto niyang bumalik kay Philemon, pero natatakot siya kasi baka hindi na siya kayang patawarin ni Philemon. So ang namagitan po ay si Pablo. Sumulat po siya kay Philemon patungkol kay Onesimus. Siya po ay nakausap na sa ngalan ni Kristo, patawarin na at kalimutan na ang ginawa ni Onesimus. So Philemon is a book about forgiveness. Hindi po ba? So, yun po ang kilala ni Pablo. So he knows Epaphras, he knows Philemon na taga Colosas, at maliban doon, wala na pong recorded sa Bible na na-meet ni Pablo in person sa Colossae. Okay? At malamang po itong mga Kristiyano sa Colosas, hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon, well, definitely, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makita ng personal at mapakinggan ng personal ang pangangaral po ni Apostol Pablo sa kanilang kapanahunan. Okay? So, ano pong alam nila kay Pablo? Malamang ang alam nila kay Pablo ay batay po sa mga testimonya, batay po sa kwento ni Epaphras at ni Philemon. Okay? So, these Colossians have never probably seen Paul or heard him. So, isa po yan sa napakahalagang bagay. Ngayon po, nang ipakilala po ni Jesus nang ipakilala ni Pablo ang kanyang sarili, hindi po ba mas makakabuti po at mas magiging makapangyarihan ang dating at mas magiging authoritative ang dating ng kanyang liham kung ilalagay niya yung kanyang credential? Hindi po ba? At ginawa po ni Pablo yon sa ilang bahagi, but he never did that to the Colossian church. Okay? But he could have mentioned probably, he could have mentioned, I am Paul, a pure-blooded Jew, at sapat na yon para bigyan siya ng pagkakataon na pakinggan ng mga taga-Colosas, especially yung mga devoted sa Mosaic laws. Hindi po ba? Pakinggan natin ito. Ano to eh? Ibang klaseng Jews to eh. Ibang klaseng Hudyo to eh. Okay? And by the way, si Pablo po ay hindi lamang po pure-blooded Jew. Siya po ay graduate ng Rabbinical Academy. Kung sa kapanahunan po natin, siya po ay degree holder. Siya po ay merong PhD. Meron po siyang Doctor of Philosophy na degree. So naabot niya po ang pinakamataas na antas na pag-aaral. Yan po ang mayroon si Pablo. He could have mentioned that in that salutation, di po ba? Kasi nga po, hindi niya kilala mga taga-Colossians at hindi siya kilalang personal ng mga taga-Colossians. He could have stressed those points. He could have emphasized his own credentials para masiguro napapansinin ng mga taga-Colosas ang kanyang sulat. But he never did. Okay? Hindi niya ito ipinalutang sa kanyang sulat. At ano po ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang sarili? Paano niya po pinakilala ang kanyang sarili? Ipinakilala niya po ang kanyang sarili bilang apostol ni Kristo. Pag sinabi po nating apostol, ang ibig sabihin nito, sinugo, the sent ones. Paul, an apostle of Christ. Paul, an apostle of Christ. Hindi binanggit ang kanyang pagiging pure-blooded Jew na mahalaga sa kanilang kapanahunan. Hindi binanggit ang kanyang rabbinical degree, kanyang pagiging Pharisee. Hindi binanggit yung kanyang mga achievements na minsan siya ay kinatatakutan sa Jerusalem dahil marami siyang naipapatay na lumalabag sa batas. He never brought that up. No other credentials but the name of Christ. Para po sa isang simbahan na nakikipaglaban sa mga maling katuruan na tumataliwas o itinatanggi ang totoong pagka-Diyos ni Kristo, ang sinabi po ni Pablo, ako si Pablo, ang apostol ni Kristo. Ako si Pablo, ang sinugo ni Kristo. I am the sent one of Christ. Ako si Pablo, ang apostol. Ang ibig sabihin, ako si Pablo, ako ang mensahero ni Kristo. So ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang apostol, bilang isang tagapagsalita ni Kristo. So to paraphrase the salutation, ang gusto sabihin ni Pablo, ako si Pablo at ako'y mensahero ni Kristo, makinig ka. That's what the salutation implies, mga kapatid. Okay? So ano pong ibig sabihin
Ang kapangyarihang dala niya ay hindi nakasalig sa kung gaano na siya katagal na Kristiyano, no? Kung gaano na siya kabeteranong apostol. Kung gaano kataas ang kanyang educational attainment, no? Kundi ang kanyang kapangyarihan ay nakasalig, ang kanyang authority ay nakasalig kay Kristo mismo. And for Paul, that is enough. Para kay Pablo, yun ay sapat na. Para sa kanya, ako'y naglilingkod kay Kristo, ako'y nangangaral patungkol kay Kristo, wala akong pakialam kung anong sinasabi mo patungkol kay Kristo, pero sa akin, si Kristo ay Diyos at gusto niyang ipasabi ito sa iyo. Makinig ka. Yun ang sinasabi ni Pablo sa talatang ito. If you are confident in whom you follow, if you know who your master is, you speak for him no matter what. So Paul wrote this letter for that very reason, to assert the divinity, the deity of his Savior, Jesus Christ. At sinabi rin po ni Pablo, ipinapahayag din po ni Pablo na yung kanyang pagiging apostol ay hindi isang bagay na kanyang pinagpaguran. Hindi ito isang bagay na kanyang inimbento, hindi ito isang bagay na kanyang plinano o ninais. It was something that God willed to happen. At para po kay Apostol Pablo, wala pong apostol kung wala si Kristo. Para kay Apostol Pablo, walang mensahe kung wala si Kristo. Walang gospel kung wala si Kristo. At mananatili siyang tupang ligaw, mananatili siyang isang makasalanan, mananatili siyang isang legalistic na Pharisee kung wala si Kristo. Hindi po ba mga kapatid, yan po ang totoo sa ating mga buhay? We are nothing without Christ. We are nothing without Christ. At ito po ang dahilan mga kapatid kung bakit wala tayong pwedeng ipagmayabang sa ating mga sarili. We can never boast about ourselves dahil po walang kahit isa mang Kristiyano ang makakatayo sa kanyang sariling mga paa. Wala pong isa mang Kristiyano ang makakatayo sa kanyang sariling paa at makakaharap sa Panginoon sa kanyang sariling pagpupunyagi. No. Kaya po, ano pong ibig sabihin nito? Ang ating mga paglilingkod, ang ating mga ministry, mga kapatid, hindi po ito para mag-gain tayo ng platform para sumikat. Hindi po natin ginagamit yung ating paglilingkod para tayo'y hangaan. Hindi ito para tayo'y palakpakan. Hindi po ito para tayo ay igalang. Hindi po yan ang purpose ng ating mga paglilingkod. Ministry is not about us. Ministry is not about Christians. Ministry is about Christ's being proclaimed. It is about Christ's. Nothing else but Christ's. At doon po nakasalig ang ating mga authority bilang mga mananampalataya. So mga kapatid, maaaring hindi ka graduate ng Bible school, hindi po yun kinakailangan. Maaaring hindi ka masyadong bihasa sa systematic theology, hindi po yun pinakamahalaga. Maaaring hindi ka palabasan ng napakaraming libro, hindi po yun ang pinakasaligan ng iyong kapangyarihan para magsalita patungkol kay Kristo. Si Kristo mismo ang saligan ng iyong kapangyarihan para ipahayag kung sino siya sa kahit kung sino man. So kaya hindi po natin pwedeng sabihin, naku, ayoko mag-share ng gospel. Why? Hindi naman kasi ako pastor, hindi naman kasi ako elder, hindi naman kasi ako deacon, mga kapatid. Kahit po ang isang maliit na bata na maaaring hindi pa nakakapagtapos ng kanyang elementarya ay may kakayahan sa tulong ng banal na Espiritu na magpahayag ng mga katuruan patungkol kay Kristo. Naintindihan po natin mga kapatid. We all have that authority to proclaim who Christ is in our lives. Because our authority is in Christ. Now, dumako po tayo sa pangalawang aspeto ng pagtatanggol
o pagsasanggalang ni Pablo patungkol sa kasarinlan ni Kristo. Let's talk about, kanina po pinag-usapan natin yung authority ng mga believers. Now, let's talk about the family of the believers. The believers' family in Christ. Sa pangalawang talata po dito sa book of Colossians, ang sabi po ni Pablo, saints and faithful brethren in Christ. Sa Tagalog po ang sabi, para sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Kanina po nabanggit ko na, no? Para lang masiguro natin, pag nakikita nyo po yung word na saint sa Bible, ang tinutukoy po doon ay mga mananampalataya ni Kristo. Okay? So, lahat po ng Christians ay saint. Hindi po tayo kailangang itanghal o i-venerate po ng isang iglesia para maging santo. Okay? Lahat po tayo ay santo in a sense that ang ibig sabihin po ng saint ay ibinukod. Okay? We are set apart. Ang ibig po sabihin ng holy ay binukod. Okay? So para lang po maliwanag po 'yan sa atin. Pero tingnan po natin kung paanong ginamit ni Pablo ang salitang ito. Ang tawag po niya sa mga taga-Kolosas, sa mga mananampalataya sa Kolosas, faithful brethren in Christ. Mga tapat na kapatid ko kay Kristo. Ulitin po natin yung ating premise, ano? Hindi po nakita o nakausap o nabisita ni Pablo ang mga taga-Kolosas ng personal. So, he never met them personally. Narinig lang po nila kung anong narinig lamang po ni Pablo kung anong sitwasyon ng mga Kristiyano sa Colossae. Pero ang tawag po niya sa kanila, faithful brethren. Bakit ganon? Paano mo nalaman, Paul? Hindi ka naman nila nakasama. Paano mo nalamang tapat sila? Ito, Paul, binobola mo lang ba mga taga-Kolosas? Hindi po. No? Paano po nakarating kay Pablo? Sobrang sikat po. Sobrang namayagpag po ang katapatan ng mga taga-Kolosas. At ito po ay nakarating sa atensyon ni Pablo at ng mga apostol. Okay? He is confident in calling them faithful brethren kahit hindi niya sila kilala ng personal. So malamang po, narinig niya po ang mga balita patungkol sa Colossian congregation. Ang uri ng paglilingkod at pagsamba na kanilang ipinapakita sa kabila ng mga masasaklap, matitinding pag-atake sa Christian Church sa kanilang kapanahunan. Malamang nakaabot po kay Pablo kung gaano katindi yung problema ang kinakaharap po ng Colossian Church. Sila po ay inaaway, sila po ay pilit, dinidebate at ginugulo, nililito ng mga tao po na nagpapahayag ng mga maling turo. Pero malamang sa malamang nakaabot din po kay Pablo kung paanong nanindigan ang Colossian Church laban sa mga maling katuruan na ito. So he calls them faithful brethren. Okay? At naniniwala po tayo yung paniniwala po o pagbibigay diin po ni Pablo patungkol doon sa katapatan ng Colossian Church ay nakasalalay po doon sa kanyang sumunod na kataga. Ang sabi niya, faithful brethren in Christ. In Christ. Our Christian brotherhood is founded on Christ, bringing us together. It is in Christ that we can call each other brethren. Kaya po natin kayang tawagin ng isa't isa na brother, sister, family in Christ, spiritual family. Kaya po natin pwedeng ituring ang isa't isa na kapatid, kapamilya, mga kapatid. Wala pong ibang dahilan. Kaya po tayo magkakapatid sa Diyos ay dahil tayo po ay pinagbuklod ni Kristo. Yan po ang katotohanan. At yan po ang uri ng brotherhood. Yan po ang uri ng brotherhood o sisterhood o ng pagiging pamilya na mananatili sa habang panahon. So tandaan po natin yan, mga kapatid. Jesus Christ is the tie that binds. Siya po ang tali na nagbubuklod sa ating lahat bilang mga magkakapatid, bilang magkakapamilya sa Panginoon. And our faithfulness, yung ating mga katapatan, mga kapatid, is only based on Him. It's only based on Christ being faithful to us.
Kaya po tayo nananatiling tapat sa Panginoon dahil alam natin ang source ng katapatan ay walang iba kundi ang Panginoon. Alam natin kung gaano katapat ang Diyos sa ating mga buhay. At kung wala po si Kristo, wala po tayong dahilan para magturingan ng magkakapatid. We will be distant from one another. There's no need. We will not have that capacity to love one another, to forgive one another, to be merciful to one another. Wala tayong capacity to restore relationship and to continue our family together despite our differences, despite our weaknesses. Kung wala si Kristo, wala rin po tayong batayan ng ating pagiging mga magkakapatid. We can call ourselves neighbors, but never a family member, but never a brother, never a sister, never a family. Kung wala po ang katapatan at pamamagitan ni Kristo, kung wala ang kanyang pananalangin para sa atin, ano po mangyayari? Wala rin po tayong kakayahan para manatiling tapat. Lalong-lalo na kung tayo po ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng tao na nagpapahayag ng iba't ibang maling katuruan. We will never be able to stand together without Christ's. We will never be able to stand together amidst the pressures of this world kung hindi po dahil kay Kristo. So, in these first two verses alone, sa 2 talata pa lang po ng Colossians na pinag-aaralan po natin, Paul has already presented a strong case for the necessity and sufficiency of Christ. Inilatag na po ni Pablo doon pa lamang sa 2 talata na ating tinututukan ngayong araw na ito, mga kapatid. Ang napakalakas na argumento patungkol sa pangangailangan natin kay Kristo at patungkol sa kasapatan ni Kristo sa kanyang mga gawa, sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa. And this applies in two aspects of the Christian life, no? The authority by which we preach and serve, kung saan nanggagaling yung ating kapangyarihan na ipakalat ang mabuting balita ni Kristo. At bukod pa roon, yung ating fellowship, the fellowship that unites true believers together in faithful ministry. That's what verses 1 to 2 of Colossians is about. Ang sabi po ni John Calvin, isa po sa mga reformer na nakagisnan natin sa kasaysayan, minsan niya pong sinabi, whoever is not satisfied with Christ alone strives after something beyond absolute perfection. Ang ibig pong sabihin, kung tayo po ay hindi kontento kay Kristo, ang ibig sabihin nun, kailangan nating maghanap ng hihigit pa kay Kristo. Ang tanong, kapatid, meron pa ba tayong makikita na hihigit pa kay Kristo? Meron pa ba tayong makikitang solusyon na kasing perpekto ni Kristo? Wala. Walang iba po kundi si Kristo lamang. Kaya mahirap hindi makontento kay Kristo. Dahil kung hindi tayo kontento kay Kristo, hindi tayo makukontento kailanman. And this is the main message of Colossians. Ito po ang pangunahing mensahe ng liham ni Pablo sa mga taga-Colosas. Because Christ is divine, Christ is sufficient. Since Christ is sufficient, Christ is supreme. Sa Tagalog po, dahil si Kristo ay Diyos, siya rin ay sapat. Dahil si Kristo ay Diyos, si Kristo ay sapat. At dahil si Kristo ay sapat, siya ang pinakamataas sa lahat. Kaya mga kapatid, anuman po ang ating kinakaharap ngayon, anuman po ang kinasasadlakan natin ngayon, anumang mga uri ng pag-atake ang dinadala sa atin ng kaaway ngayon, tandaan po natin na si Kristo po ay sapat sa ating mga buhay. Christ, in fact, is not only sufficient, He is more than enough. He is the God who is more than enough. And as we move forward in our life, sana po ang maging sigaw ng ating puso ay ganito. Christ alone is my Savior. Christ alone is my Master. Christ alone is my keeper.
Christ alone is my strength. Christ alone is my portion. And in the twilight of my life, kahit sa kahuli-hulihang pinakamadalim na bahagi ng aking buhay, may we all proclaim, Christ alone is all I long to see. Christ alone. Ito po ang salita ng Diyos. Naway napagpala po tayong lahat. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kasapatan. Ikaw po ay sapat sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw po ay sapat sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Ikaw po ay sapat at higit pa sa mga araw-araw, Panginoon, na katugunan sa aming mga pangangailangan. Ikaw po ay higit pa sa sapat para sa aming kaligtasan. Kaya hindi na po namin kailangang umasa pa sa ibang kaparaanan para maligtas dahil walang ibang kaparaanan para maligtas maliban sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang bukod tanging tagapagligtas. Ikaw lamang po ang daan. Ikaw lamang po ang katotohanan at ang buhay. At walang makakarating sa Ama maliban sa iyo, maliban sa pamamagitan mo. Ikaw lamang po, Panginoon, ay sapat na. At hindi ka lamang sapat, ikaw po ay kataas-taasan, Panginoon. Ikaw po ay karapat-dapat sa aming mga pagsamba, pagpupuri, sa aming mga paglilingkod. Ikaw po ay karapat-dapat sa aming mga panahon, sa aming mga oras. At wala kaming sinasayang na pagod, na pawis, na luha. Wala kaming sinasayang, Panginoon, na anuman. Kung ito'y ibinibigay namin sa iyo dahil ikaw po ay kataas-taasan. Ikaw po ay karapat-dapat sa lahat ng pwede naming ibigay, Panginoon. At ilayo niyo po kami sa mga tagpo na pinagdududahan namin ng inyong kasapatan at ang inyong kataasan. Sa mga pagkakataon po na kami nagdududa, Panginoon, at nangingibabaw yung aming mga negative experiences, Lord, na nagdadala sa amin sa mga pagdududa. Panginoon, tulungan niyo po kami muli na maalala na ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. At dahil ikaw ay Diyos, may kakayahan ka na kami itawid sa kahit anuman. May kakayahan ka na kami ipagsanggalang. May kakayahan ka, Panginoon, na kami pagtagumpayin sa aming mga kinakaharap na problema. May kakayahan ka, Panginoon, para itawid kami sa mga maghihirap na tagpo ng aming buhay. Dahil ikaw ay Diyos. Salamat po, Panginoon. Nawa ang katuroan na ito ay hindi lamang manatili sa amin, kundi maipasa namin sa aming mga anak, sa mga bagong henerasyon, sa aming mga pamangkin, at manatili po ang katotohanan na ikaw ay Diyos na sapat, ikaw ang Diyos na kataas-taasan na nararapat sa aming mga pagpupuri at pagsamba. Nasa sa iyo lamang po ang pagtanghal, ikaw lamang po ang karapat-dapat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan mo lamang, Jesus, at wala na pong iba. Amen. Amen.
sinta. Habang walang kakayanang isuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kayang pambasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kapanalan at kalwalhatian. Salamat sa sumulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumulang biyaya mo. Bago po tayo dumako sa mga mahahalagang announcements, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na itaas ang inyong mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.